Kinumpirma ni Jason Tatum kay Chris Haynes na babalik siya sa lineup ng Boston Celtics sa isang punto ng kasalukuyang NBA season. Matapos mapunit ang kanyang Achilles noong Mayo 2025, tuloy-tuloy ang kanyang rehab at nakabalik na siya sa court, nagpa-practice na siya simula pa Setyembre. Sa mga lumalabas na video, makikitang mabilis na ulit si Tatum 7 buwan matapos ang operasyon, isang malinaw na senyales na maayos ang kanyang recovery. Habang wala pa si Tatum, hindi naman humina ang Boston. May record silang 15-11 at nasa magandang pwesto sa standings ng East, patunay na kaya pa rin nilang makipagsabayan kahit wala ang kanilang franchise player. Malaki ang naging papel dito ng magandang laro ni Derrick White at Peyton Pritchard na nagbibigay ng consistency at energy gabi-gabi, lalo na si Jaylen Brown na siyang naging sandigan ng Celtics sa opensa at depensa. Dahil dito, lalo pang tumitibay ang tsansa ng Boston na maging seryosong contender kapag tuluyan nang nakabalik si Tatum. Kung magpapatuloy ang solid na laro ng core nila at madadagdag pa ang isang fully healthy na Tatum, hindi malayong ang Celtics pa ang lumabas na Eastern Conference Champion at umabot sa NBA Finals. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat na bang bumalik si Tatum ngayong season o mas okay bang maghintay pa para masigurong nasa 100% siya? Samantala, diretsahan na ang mensahe ni Stephen Curry. Gusto niyang bumalik si Klay Thompson sa Golden State Warriors. Hindi na ito bulong-bulungan lang, kundi malinaw na indikasyon ng pinagdadaanan ng koponan ngayon. Unti-unti nang bumabagsak ang Warriors at mas lalong tumingkad ito matapos matambakan ng Phoenix Suns, kung saan hirap na hirap si Steph na makahanap ng ritmo. Sa naturang laro, 15 puntos lang ang nagawa ni Curry at 3 out of 13 lang ang kanyang shooting mula sa field goal, isang bihirang eksena para sa isang 2-time MVP. Dahil dito, bumagsak ang Warriors sa ika-9 na seed at naunahan na sila ng Memphis Grizzlies sa standings. Malinaw, may kulang. Ayon kay Curry, ramdam niya ang pagkawala ni Klay. Sinabi niya na sana ay naroon pa rin ito dahil kung sakaling dumating ang panahon at mapag-usapan ang reunion, siya mismo ang unang tatawag at magsasabing gusto nila itong pabalikin. Isang pahayag na nagpapakita kung gaano kahalaga si Klay hindi lang sa sistema kundi sa identidad ng Warriors. At dito pumapasok ang mas malaking tanong, indikasyon na ba ito na kailangan ng ibalik si Klay Thompson? Para mabuo muli ang Splash Brothers, ang duo na naghatid ng 4 na NBA championships at nagbago sa paraan ng paglalaro ng basketball sa Golden State. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat na bang ibalik si Klay Thompson para buhayin muli ang Warriors? Come down, throw it, and look away. He's not even going. Sometimes you sneak peek. He's getting back. He's not even paying attention. That's beautiful. Samantala, tahimik pero kapansin-pansin ang nangyayari kay Jeremy Sochan sa San Antonio. Sunod-sunod na DNP, wala pang contract extension at bigla na lang nawala sa regular rotation. Isang sitwasyong nagtaas talaga ng kilay ng maraming NBA observers. Para sa isang batang forward na kilala sa depensa, energy at versatility, malinaw na may hindi tugma sa direksyon ng Spurs at sa papel na nakikita nila para kay Sochan. At dito papasok ang usapan tungkol sa Los Angeles Lakers. Kung titingnan ang pangangailangan ng LA, swak na swak si Sochan. Isa siyang switchable defender mula 1 hanggang 4, may non-stop motor, kayang gumulo ng opensa ng kalaban at eksaktong klase ng athletic defender na matagal nang hinahanap ng Lakers para palibutan sina LeBron at Luka. Sa kasalukuyang anyo ng roster, instant impact agad siya sa depensa. Samantala, kung totoo mang malamig ang relasyon niya sa Spurs at walang malinaw na long-term plan para sa kanya, ito ay mukhang buy low opportunity, yung klase ng galaw na kapag pinalampas ng contenders, pinagsisisihan sa huli. Hindi araw-araw may batang elite defender na posibleng maging available dahil lang sa rotation issues at contract uncertainty. Kaya kung sakaling pumasok sa merkado si Jeremy Sochan, malinaw ang mensahe. Dapat unang tumawag ang Lakers. Hindi ito usapin ng stats, kundi ng fit, depensa at championship basketball. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat bang kumilos agad ang Lakers kung maging available si Sochan?